Good day everyone. Ipakita lang natin yung final na build ni Sir from General Santos City. Ngayon lang nakatapos kasi yun. Kita niyo yun, yung rainbow na trigger guard screw. So ang gusto kasi ni Sir is rainbow. Naghanap pa tayo ng titanium. Titanium material yun na rainbow, hindi yung stainless na sinunog. So ang frame nya is Dr. Black. Nilagyan na natin ng Airsoft Masterpiece na steel plunger, safety plunger. And then ang kasama ng Dr. Black frame is hindi kasama tong mga. So, ang kasama ng Dr. Black frame is inner chassis na aluminum, stainless steel na sear, plus stainless steel na knocker. So, hindi siya yung typical na black na steel na katulad ng mga Airsoft Masterpiece or Gunsmith Bros or Edge. Stainless steel talaga yung internals ng Dr. Black frame. And then, nilagay na lang natin tong steel na rainbow hammer plus steel strut. And then sinamahan natin ng steel na Gunsmith Bros or Airsoft Masterpiece na disconnector set. Then ganyan siya. Pag ilalagay yan is ganito. Yan. Then yung spring is mahuhuli. Ganito yung style ko. Malambot kasi yung kasamang spring ng Airsoft Masterpiece disconnector set, unlike doon sa stock na TM na medyo matigas. And then yung pin, steel pin din to, kasama rin to ng frame. I-line lang natin. Okay, align na. And then naglagay din tayo ng grip safety na stainless steel. Stainless steel to pero rainbow coated lang. Yung thumb safety is yung shielded na edge aluminum na black. So lightweight kasi ang gusto ni Sir, kaya nag-compensate tayo sa mga ibang parts. So ganyan siya pag ikakabit. Be sure na nakakak yung hammer. Then gagamit kayo ng flat screw. Tulak nyo lang yung yan. Tapos ayan na. Tapos na. So dito wag nyo masyadong paliguan ng silicone oil itong mga to. Example is yung mga silicone oil na dihangin, yung nakakan. Magiging malapot kasi yun pag tumagal. So ang nilalagay kong oil, ang pinang-coat ko dun sa disconnector tsaka firepin lock, sear, dun sa sear at tsaka hammer, yung connection nila, lalagyan nyo ng super lube grease. And then dun sa mga other parts, nilagyan ko lang ng light coating ng ballistol. So sa mga gumagamit ng tunay na barrel, alam nila yung ballistol. And then yung grip nya is ito 5KU ito. Dinesignan ko lang na 5KU. So ayan yung stippling natin. Plus naglagay tayo ng undercut sa trigger guard. Plus naglagay tayo ng rainbow na grip trigger guard screw. And then yung stainless steel na
grip screw din sa baba para terno sila. Then ito, kaw-kaw na adjustable trigger. So ayun yung adjustment niya. And then steel na trigger ring. Dapat ito is kapag ilalagay nyo sa grip, walang oil. Walang oil ito. Walang oil dito. Except dito, konti lang. Pero naglagay na ako ng coating sa disconnector, kaya kahit wag nang maglagay dito. So walang oil, wala ring oil dito. Dito sa loob. Dapat ganito yan kapag ilalagay nyo. Ganito siya. Sumagko. So yan, nakapasok na. So yan, dapat naglalaro lang yan. And then yung ito na, since ayaw ng owner na marami ang rainbow, ito, gumamit na lang kami ng stock na PM mag-catch, yung black. So para makatipid pa. Yan. Matibay din naman yan kahit ilang beses ka magpalit ng magazine. And then so ilalagay natin ng ganyan. Then ito yung grip screw ulit. Ang nilalagay ko dito is yung blue thread locker. Huwag kayo maglalagay ng red, tapos later on paiinitan nyo ng soldering iron. Basta blue ang gamitin nyo. Ito. Yan. Tapos habang hinihigpitan nyo to, i-press nyo to. Yan. Tapos huwag masyadong mahigpit, kasi mas matigas ang steel compared sa aluminum. Baka mamaya ma-loose thread yung frame ninyo. Total may thread locker naman. So kung nakikita nyo, walang masyadong oil ito. Itong mga nilagay ko dito na parts. Hindi ako naglagay ng oil sa trigger bar, hindi ako naglagay ng masyadong maraming oil. Basta konti lang. Kasi less is more. Less is more. Pati dito sa mag-catch, hindi naman nilalagyan ng oil yan. Then yung sear spring natin, tinimpla ko na to. Airsoft Masterpiece ito o kaya Gunsmith Bros na steel na sear spring. Mas gusto ko to compared sa Kaw-Kaw Trident. Pero maganda rin naman yung Kaw-Kaw Trident. Mas gusto ko lang to kasi once na nakuha mo yung timpla niya, matagal bago magbago yung tension niya. FYI lang, kahit yung tunay na sear spring, kahit yung sear spring ng tunay na barel, nagbabago ang tension. So wag niyong sabihin na nagbibiro ako or kwan lang to, or nanloloko lang tayo, or nagbibigay lang tayo ng maling information. Yung tunay na yung sear spring ng tunay na barel, nagbabago rin ang tension. So what else sa airsoft? Ito, kaya mas gusto ko yung Airsoft Masterpiece o kaya Gunsmith Bros kasi mas makapal siya compared sa Kaw-Kaw. Maganda yung Kaw-Kaw, pero yun nga, mas mabilis siyang magbago yung tension compared sa dito sa mas makapal na Airsoft Masterpiece or Gunsmith Bros. And then ito yung hammer housing, yung hammer spring tsaka top plug andun na sa loob. Yan. And then yung magwell. Then yan. Okay. Then yung last is yung trigger guard screw, frame to trigger guard screw, panglock niya. So stainless steel yan, self locking, no thread lock needed.
So, tignan natin yung fitment. Okay. So, ayan siya. Tapos na. Rainbow. So, testingin natin. Gumagana pala ito. Itong grip screw niya. Ay, yung grip safety. So, kapag ayan. So, ayan lang siya. Okay. Yun na. Tapos na. So, ito yung upper niya. Para makita nyo. Ito yung upper niya. So, ang upper niya is gumagamit tayo ng rainbow outer barrel na makintab, hindi yung makusyaw na rainbow outer barrel. Then, rainbow steel na barrel adapter, 138mm na unicorn inner barrel. Unicorn yung ginamit namin kasi walang 9 ball. And then yung titanium na titanium ito real titanium. Hindi porket titanium is rainbow na. So misconception yun. Titanium talaga yung material nito. Magaan siya, mas magaan siya at mas matibay compared sa steel or stainless steel. Then aluminum na rainbow guide plug, edge buffer, neck speed brush chamber, then yung short stroke na nozzle, tsaka yung blowback housing standard to. Pero pwede pa rin siyang i-adjust. Adjustable yung blowback housing niya. Then yung stock TM rear sight, and then rainbow na front sight. Ayan. Then gumagamit tayo ng steel na Airsoft Masterpiece na side stop. So subukan natin. Maglagay lang tayo ng oil. Pag maglalagay kayo ng oil dito sa frame, dito lang. Yan lang. Konti lang. Yan. Kaya yan. Tapos dito naman sa nozzle, huwag nyong lalagyan doon sa dulo. So yan lang. Huwag nyong lalagyan yung pumapasok sa chamber. No, no, no yun. No, 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 no. Ayan siya. So, okay. Okay, tapos na. Thank you very much.